CBD, CBD, at yung THC. Ito po. Yung CBD, marami po itong pinagagamitan. Halos sa lahat po. Basta meron kang tinatawag na pagmamaga sa katawan mo. Maging ito ay sa loob ng katawan mo o sa labas ng katawan mo, ito po ang masasabi nating gamot. Pwede mo itong ipahid, pwede mo itong ipatak. Lahat po ng maga sa katawan mo, yun po ang kanyang pwedeng pagalingin. Ano? Yun naman pong THC, ito po yung tinatawag natin na wonder. Sapagkat ito po, meron na po mga ginawang pag-aaral po dito na ito po ay ginagamit na doon po sa mga may cancer, sa mga meron pong malulubhang sakit. Ito pong paggamit ng medical cannabis, kung atin pong pag-aaralan pa, yung mga progresibong bansa po, ito po kanila na po itong talagang pinapractice. Kung pag-uusapan po kung evidence-based po, ito po talagang ginagamit na po ito sa mga cancer patients. At alam niyo po, Ginoong Pangulo, ito pong medical cannabis, kayang-kayang ma-afford ng ating mga kababayan. Alternative medicine po ito. Ito po yung halimbawa, kung ikaw po ay may cancer, pagkatapos mong ma-chemotherapy ka, hindi ka makakain, hinang-hina ka, hindi ka makatulog, diyan po pumapasok ang cannabis. Marami pong mga pag-aaral na nakita po nila, no, na itong mga cancer patients, kapag gumamit po ng cannabis, sila po ay nakakatulog, sila po ay nakakakain. Opo. Ganon din po nung nangyari po ito sa California, Ginoong Pangulo, noong panahon po ng kasagsagan ng AIDS, po, ano? Meron po silang nakitang isang grupo na bakit itong mga may AIDS na ito, hindi sila namamatay kaagad, hindi po sila pumapangit, hindi sila namamayat. Kaya tinanong po sila kung anong ginagamit nila. Ang sinabi po nila, cannabis. Kasi sila daw po ay nakakakain at nakakatulog. Kasi yun daw po din ang epekto ng AIDS. Ano? Kapag may AIDS ka, hindi ka rin makakain, hindi ka rin makatulog. So lahat po ng mga tinatawag po ng mga grabing sakit, ay ito na po talaga ang ibinibigay, yung cannabis po. So, lahat po nung ibinahagi sa atin ng ating sponsor, lahat po ba yun ay mababack-upan natin ng isang study na peer-reviewed study? Yung pumasa na sa mga standards ng international level na hindi ka lang basta-basta nagpapublish, rini-review ka ng mga dalubhasa din sa parehas na topic So, kaya po yon, kaya. So, panglaban sa pamamaga, inflammation, ang medical cannabis, we can support that with a scientific study na peer-reviewed. Tama po. Opo. Yung benepisyo ng medical cannabis sa cancer, ano ba isa? Mga malubhang sakit. Marami po. Epilepsy? Pati kasama? Epilepsy po. Epilepsy, Autism, dementia. Okay, autism. Opo, neurology, infectious diseases, neuropathic pain, gastroenterology, oncology. Ito po lahat nito, Ginoong Pangulo, ang binabanggit ko po. Alam naman po natin na ang bansang Israel at ang bansang Canada at ang bansang Amerika po, masabi ko lang di po Amerika, kahit nasa federal, hindi pa po sila approve, pero ginagamit na po nila yung medical cannabis din po. Ang hindi po kasi approve sa Amerika, yung pong sa mga state yung recreational. Opo. Pero yung medical po, yan po ay katanggap-tanggap na po yan. Opo. Lahat po yan, evidence-based na po yan, scientific, may science na po yan. Katunayan po, ito pong mga research, ito po, Cannabis for Pediatric Epilepsy, National Library of Medicine.
Ito po ay yung January 2020. Ito din po yung isa, Medical Cannabis for Children, Evidence and Recommendations, Canadian Pediatric Society. Ito po. At dito din po sinabi, no, use of cannabis and other pain treatments among adults with chronic pain in U.S. states with medical cannabis programs. Ito din po, no, the health effects of cannabis and cannabinoids, National Academies of Science, Engineering and Medicine, Washington, D.C. At meron din pong Toward Medical Cannabis Education in Israel, National Institute of Health, Israel. Lahat po ito, mga aking ginong Pangulo, lahat po ito ay nagsagawa ng kanilang research po at studies. So, kung meron po nakikinig sa atin ngayon na gustong ma-access yung mga studies na yan para i-check niya mismo sa sarili niya, babasahin niya, ito po ba ay hawak na ng ating committee? Kaya nilang mahingi yan sa ating committee? Opo, Ginoong Pangulo, katunayan po, nakailang beses na po kami nag-imbita ng mga doktor po galing sa ibang bansa at meron po sila talagang mga research po, na research base. Handa po kami na i-furnish po sila lahat niyan. Opo. So, sa kaalaman ng ating sponsor, ilang bansa na ang pinapayagan nila ang medical use of cannabis and cannabis extracts? Mga ilang bansa na po yan? Okay. Sa ngayon po, 70 bansa na po sa buong mundo ang nag-legal po ng ilang anyo ng cannabis, medical cannabis po. At 50 bansa naman po noong tumaas po ito. Dati po 50, naging 70 na 70 po. po? Okay, sige. Opo. 70. Sa pagkakalam ko, more than 190 ang members ng United Nations eh. Opo. So kung makikita natin, minority pa rin, 70. Ano kayang alam nung 120 other nations na hindi nag-adopt ng medical cannabis? Siguro po, Ginoong Pangulo, kulang pa din po sila sa konti pong kaalaman. Okay. At siguro po, hindi pa rin po nila narinig pa yung bagong statement po ng United Nations po na iniiba po yung schedule po ng cannabis. Opo, dati po kasi talagang ito po ay sinasabi nilang bawal. Pero ngayon po sinabi nila bawal pa rin, pero meron po itong medicinal component na pwede po nilang pag-aralan pa. Kaya meron pong approved po ngayon eh. May approved po na dami nung tinatawag po na THC at nung CBD. Sige po. Ano naman po ang danger nito? Kunyari, meron ba Na-overdose po, meron meron bang kaso na posible bang overdose dito? Ang pinaka-overdose po ng cannabis, matutulog po sa kakain. Yun lamang po, wala pa pong naitala, wala pa pong naisulat na meron pong namatay po sa cannabis. Sa loob po ng 1,000 taon na ito po ay ginagamit na. Magmula pa po sa panahon po ng Egyptian, sa lahat pa po, ano? Wala pa pong na-record po na namatay po sa cannabis. Pero meron po ako napanood na medyo parang documentary din siya na accidentally yung anak na babae, dalagita pa, kumain ng parang candy, gummy candies, pero may cannabis pala. Sa US ito. At siyempre, tirinato niyang candy yun, so naparami ang kain niya. Opo. Kinailangan siyang itakbo sa ospital eh. So I think the overdose is more than just getting sleepy and having a good appetite. Meron din pong naging emergency case din po siya eh. Siguro po, dala pong ng panic. Siguro po, nagpanic po siya. Hindi po nag-collapse yung ang anak nila, nag-collapse, nakita nila nandiyan na lang sa Pero nabuhay sa po. floor. Nabuhay po. Buhay. Opo. Pero
it was still an emergency. So, posibleng siyang nauna na documented case na Pero namatay. hindi po due to namatay. over- Hindi pa namatay dun sa napanood ko. Wala po kasi, Ginoong Pangulo, na recorded po talaga na after po magkaroon ng ganong klaseng overdose. Kasi hindi po talaga may iwasan na pagka nasobrahan po, talagang matutulog po talaga, babagsak po talaga. No? Pero hindi po talaga mamamatay. Wala pong magiging epekto sa So puso niya, kahit po sa utak niya. Basta pagising lang po nun, maghahanap lang po ng pagkain yun. Sigurado po. Yan po ba ang ating pinag-uusapan on the ano matawag mo dyan? Dangerous? On the dangerous side effects of overdosing on medical cannabis or adverse effects, cannabinoids. Apo. Walang hindi tumataas ang kanilang BP or heart rate to such Meron po. dangerous levels, Mr. President? Wala naman pong sa dangerous level. Wala pa po akong nakita talaga na nagkaroon pong ganun. Ano? Pero marami po talaga yung automatic nagpapanik. Siyempre po, medyo iba sa kanila. Opo, marami pong ganyan. Marami pong mga video, marami pong mga pag-aaral na ganyan. Na, sa Prague nga po, may mga isinagawa po sila, no? Na mga ganyang pag-aaral. Ganun din po sa Israel. Kaya po, meron pong mga medicinal cannabis po ngayon na tinatanggal po yung panic. Tinatanggal po yung, minsan, meron po dyan, yung anxious ka, yung mga paranoia. Meron po sila ngayon na tinatanggal na po nila yung mga effects na yun. Pati nga po yung namumula yung mata. Kaya po, Ginoong Pangulo, pag kinumpare po natin ang cannabis, yung medical cannabis, doon po sa recreational marijuana, malayo po talaga. Napakalayo po. Kasi yung pong medical cannabis, naaalis na po nila kahit yung pamumulan ng mata. Ano na po yan? Nandun na po sa development na yan. Pero yung recreational marijuana po, talagang marumi yan. Hindi po talaga... Wala sa usapan yan. Wala po dito sa bill Opo. natin. Opo. Opo. Pero, tapos ang medical use lang tayo ng cannabis and cannabis extracts, and these are prescription-based drugs or Opo, medicines. opo, opo. So hindi pa rin siya over the counter, basta kailangan doktor pa rin ang magbigay magbigay ng Opo. prescription o magrekomenda Tsaka ng po, gamot. dapat po, Ginoong Pangulo, yung pong doktor, nakapag-aral po siya ng patungkol po sa cannabis. Opo, hindi po basta doktor lang. Kailangan Nasa bill natin yun. Opo, nasa bill po natin. Saan mag-aaral si doktor para makakuha ng additional knowledge or experience? Katulad po nitong huli, nagpadala po kami ng doktor dito na galing po sa Amerika. Siya po ay si Shikshia Gallo. Nagsagawa po siya dito ng seminar. Siya po ay clinical pathologist at siya din po ang maraming clinical and scientific studies na ginawa po sa Amerika. So kung maging batas ito, Magpapapunta po tayo. Opo. Ng mga... anong body yung mag-organize ng mga fora na ganyan? Opo. Yung pong ating bill, nandoon po, no? Ilan ba? Opo, sa Section 29. Okay, ano na nga? Section 29. 29. Opo. Ito po, basahin ko po, Ginoong Pangulo. Section 29, Training of Medical Cannabis Physicians, Pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals. The PMCA, the Philippine Medical Cannabis Authority, shall develop an appropriate training program for physicians, pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals on the following topics: D. Pharmacology of cannabis, contraindications, side effects, adverse reactions, overdose prevention, drug interaction, dosing, routes of administration, risk and benefits, warnings and precautions, abuse and dependence, and other related topics. Completion of the program shall be precondition for the physician, pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals as may be licensed to prescribe, dispense, and administer medical cannabis to qualified patients.
Yes, meron pala tayong ginagawang o itatayong Philippine Medical Cannabis Authority. Yun po Opo, yun. opo. Yun po sana ang atin pong panukala. Ito po ay binasi po natin sa bansang Israel at sa akin po kasing palagay, yun po yung pinakamagandang model po, no? Sa usapin po ng sa lahat po ng klase ng usapin, ano? Sa pagtatanim, sa law enforcement, sa lahat na po. Pati po sa dispensary. Sila Yung na abuse, yung abuse po, na-anticipate natin yun? Opo, Na opo. may kakuntsaba kang doktor, na best friend mo, kaibigan mo, pwede ba to maabuso? And then, meron na ba tayo linagay na penalty to discourage abuse and misuse Opo. of Opo. prescription? Opo, sa section 25 po, sa Prohibited Acts, medyo mahaba po ito, sige po. Ginoong Pangulo. Pero nandito po lahat kung ano po yung mga po pwede nilang, halimbawa po, yung doktor ay dumiskarte po, malaki po ang kanyang pananagutan. Opo, malaki po ang kanya pong parusa. Opo. Marami po Yan lang ito. naman, yan yung ating kinakatakutan na Mr. President kasi na baka madaan to sa pagiging barkada. Opo. Naintindihan po natin yun. Opo. Pero pwede pong palawakin po, Ginoong Pangulo, makapag-explain lang po ako. Sige po. Opo. Yung po sa usapin ng abuse, ito po naman ay yung natutunan ko lang po ito sa Prague. Maiksi lang po ito, Ginoong Pangulo. Kasi po sa kanila, ang kanila pong definisyon ng medical cannabis, pati po yung mga usapin na nag-aabuso nito, kasama po dun sa medical cannabis. Kasi po, ang kanila pong prinsipyo, imbis na yung kanilang, yung nagda-drug abuse po, halimbawa, yung nag-recreational marijuana po, kung hahayaan nila na gumamit ito ng recreational marijuana na marumi, na hindi alam kung saan galing, yung pong pasyente, ang tawag ko po sa na nagmamariwana, pasyente po, yung pasyente po, ang kanyang kinukonsumo, magiging sakit pa. At kapag nagkasakit siya, Correct. problema pa ng Estado. Correct. So sa Prague po, ang kanila, pagka meron silang alam na itong taong ito, may problema siya ganun, ginagamot po nila sa pamamagitan po ng medical cannabis. Para po yung tao ay unti-unting magbago, unti-unting mawala doon sa pang-aabuso at malinis yung kanyang nakukuha. Kasi ang importante po dito, malinis. Ito pong medical cannabis kasi pharma grade po siya, pharma grade. With the Grade. permission of the Minority Leader, nais ko lang pong magtanong isang katanungan lang Ginoong Senator Padilla. Sinabi niyo po yung recreational marijuana ay marumi. Opo. Paano niyo ho sinabi na bakit niyo po binanggit na marumi ang recreational marijuana? Opo, at yan din po ang mga unang naging katanungan ko po bago po ako nagpunta ng Israel at ng Prague. Kasi ako po ay tiga Cordillera. So alam ko po kung ano po yung recreational marijuana. Ito po kasi ay naitatanim lamang po ito sa bundok, wala pong nagbabantay. Ito po ay may mga tinatawag po nating mga insekto, may amag, lahat na po ng klase. Tapos yung po, pagka nakonsumo po yun ng tao, yung kinonsumo mo ay hindi po yung malinis. Katulad po, halimbawa po naman, sa medical cannabis naman po, ito po ay nasa laboratorio. Ito po ay pinangangalagaan ng mga tinatawag po nating mga pharmacies. Ito po ay talagang controlled po, Wala pong amag, walang insekto, talaga pong napakalinis po. So saan nila kinukuha yung medical cannabis na yun? Kasi sinasabi niyong na-store, napakalinis. Opo, ano po yan Sila na rin po ang gumagawa ng mga seed na yan. Ito po, katunayan po, ito po, ang medical cannabis po kasi isang malaki ng ekonomiya. Ito po sa buong mundo po, kung mapapansin niyo po, meron na po siyang economy. Actually, ilang bilyong piso po, ilang bilyong dolyares po itong economy na to. Kaya po yung mga seed po nito, meron po itong mga may-ari. Meron po, may mga exclusive na may-ari po itong mga seed na to. At ito pong mga seed na to, pinagsama-sama
na magagandang parte ng ibang plant. Okay. Opo. Okay, galing po ako rin, nung nakaraang buwan sa Netherlands, sa Amsterdam, at nakita ko na talagang talamak, no, legal, yung kanilang pagbenta ng marijuana doon. Pati yung sa convenience store, pwede ka bumili. Kahit may biskwit o cookies na may laman na cannabis. Minsan meron mga nagro-rolyo ron na talagang iba talaga yung amoy na talagang legal dun sa legal ang pagbebenta ron sa Amsterdam. Ano may tuturing niyo ba yan maruming marijuana? Marumi po at sobra. Bakit na-incorporate nila sa biskwit na isasalang nila sa biskwit Opo, yun? opo. Ibig sabihin yung binebenta nilang biskwit na may halong marijuana, marumi rin yun?